Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala sa ating bida, si Elizabeth Sparkle. Siya ay isang 50 taong gulang na aktres na nagtagumpay ng husto sa kanyang larangan at nakatanggap pa ng Oscar. Gayunpaman, unti-unti nang lumilipas ang kanyang kasikatan dahil hindi na niya taglay ang kabataang alindog na dati niyang ipinagmamalaki. Sa kabila ng kanyang edad, nasa maayos pa rin siyang kalagayan at kasalukuyang host ng isang sikat na morning aerobics program, isang araw matapos ang kanyang programa. Nais sanang magbanyo ni Elizabeth, ngunit natuklasan niyang hindi gumagana ang palikuran para sa kababaihan. Dahil sa matinding pangangailangan, pumasok siya sa palikuran ng kalalakihan at pumunta sa isang cubicle. Habang naroon, hindi sinasadyang narinig niya ang kanyang producer na si Harvey na may kausap sa telepono. Pinupunan nito si Elizabeth, sinasabing mukha na siyang lola at kailangang palitan ng mas bata. Nabigla at nasaktan ng aktres sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang sandali, magkasabay na nagla-lunch sina Elizabeth at Harvey. Habang abala sa pagkain ng hipon, sinasabi ni Harvey na sisibakin niya si Elizabeth sa trabaho. Labis itong dinamdam ni Elizabeth, kaya tahimik na lang siyang umalis. Sa pag-uwi, napansin niyang tinatanggal ng mga manggagawa ang billboard na may larawan niya. Dahil sa sama ng loob, nawala siya sa konsentrasyon at naaksidente ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang oras, nagising si Elizabeth sa ospital nang walang malubhang pinsala. Sinabi ng doktor na tagahanga ng aktres ang kanyang asawa, ngunit hindi na napigilan ni Elizabeth ang kanyang emosyon at napaluha siya. Habang ito ay nangyayari, nilapitan siya ng isang gwapo at batang nurse na nag-alok ng comfort at sinuri ang kanyang likod. Tahimik na sinabi ng nurse sa sarili na siya ay isang magandang kandidato bago ibinalik ang kanyang jacket na may kakaibang marka sa kanyang kamay. Pagka-uwi ni Elizabeth, natagpuan niya ang isang USB drive sa kanyang jacket na may kasamang note na nagsasabing, "Binago nito ang buhay ko." Dahil sa kuryosidad, ikinabit niya ang USB sa kanyang TV. Lumabas dito ang isang ad para sa produktong The Substance, na nangangakong lilikha ng perpektong kabataang clone kapalit ng pagsasalin ng katawan tuwing ika-7 araw. Sa una, binaliwala ni Elizabeth ang ideya, ngunit matapos ang ilang pag-iisip, tinawagan niya ang numero sa USB. Kinabukasan, nakatanggap si Elizabeth ng package na may detalyadong mga instruksyon at kakaibang serum. Kinakabahan, in-inject niya ang serum at nawalan ng malay habang ang kanyang mas batang bersyon ay lumitaw mula sa kanyang likod sa isang kakilakilabot na proseso. Ang mas batang bersyon, na tinawag ang sarili niyang Sue, ay mabilis na tinahi ang likod ni Elizabeth at siniguradong siya ay maging matatag sa pamamagitan ng pagkuha ng misteryosong likido mula sa kanyang gulugod. Nagsimulang dumalo si Sue sa mga audisyon bilang isang bagong talento at napahanga si Harvey sa kanyang kabataan at kagandahan. Tinanggap siya sa kondisyon na magkakaroon siya ng 1 linggong bakasyon tuwing 2 linggo, dahilan na kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Habang lumalago ang career ni Sue, lalong naiiwan si Elizabeth sa likuran, unti-unting humihina at nagiging desperado, lalong naging magulo ang kanilang pagsasama. Nagiging makasarili si Sue at hindi na bumabalik sa dating katawan. Dahilan upang lalo pang masira ang kalusugan ni Elizabeth. Hanggang sa isang gabi, sinubukan ni Sue na kumuha ng labis na dami ng stabilizer fluid, ngunit bumagsak din ang kanyang kalagayan. Sa desperasyon, muling gumamit si Sue ng serum upang lumikha ng bagong katawan, ngunit nauwi sa isang nakatatakot na mutasyon na pinagsama ang kanilang mga anyo. Sa kalagayan ng pagiging isang halimaw, sinubukan ng bagong nilalang na dumalo sa isang high-profile event, ngunit nauwi sa kaguluhan. Takot na takot ang mga tao at tuluyang bumagsak ang nilalang sa kawalan ng pag-asa, na nauwi sa isang trahedya. Sa huli, ang alaala ni Elizabeth ay nalimutan, na tila naging isang lumang bituin na nakalimutan na sa kasikatan.